Hello besties! Welcome back! Gagawa tayo ng mochi. Gumamit ako ng munggo. Then, dinrain natin after nating hugasan. At nagdagdag uli ng tubig. Besties, kung kayo ay nanonood pa at hindi pa kayo nagsasubscribe, mangyari po na mag-subscribe, like, comment at i-share ang video na to para matulungan nyo kaming makagawa pa ng maraming videos. Kapag kumulo na, hinaan lang po ang apoy at hayan, luto na ang ating beans. Makikita nyo na super soft na sila. Pagtapos ay off na po natin yung stove at i-mash yung ating beans. Hindi naman kailangan kumpleto. Then, idagdag na yung sugar at halu-haluin lang hanggang sa maging well incorporated na. Huwag pong mag-aalala kung makikita nyo na medyo magtutubig yan kasi lulutuin din naman natin uli. Pagkatapos nyan ay ihahaluin na natin yung ube jam. Halo lang ng halo mga besties hanggang well incorporated uli yung ube jam dun sa ating munggo beans. Lulutuin natin ito over low to medium heat hanggang sa ma-reduce na yung parang watery consistency niya at mas thicker siya. Pag nangyari ito, alisin na natin at dagdagan na natin ng ating butter. Pampalasa rin ito mga besties, so huwag niyong kalilimutan. Pagkatapos ihalo ang butter, iset aside natin hanggang sa lumamig ito. Ngayon naman ay magpipilot tayo ng ating mga ube munggo balls. So nakita nyo kanina, naglagay tayo ng oil para hindi po siya kumakapit sa kamay. Gumamit lang ako ng 1 tablespoon at binilot natin, form into balls at hayaan madami na. Palamigin para mag-form. Ngayon naman, gawin natin yung ating dough. Sa paggawa ng dough, ang paghalo po ng tubig dun sa ating glutinous rice flour ay dahan-dahan lang. Haluin muna yung asin na hinalo natin sa glutinous flour bago natin ilagay yung tubig. Dapat yung dough na gagawin natin, hindi siya ganun kalambot at hindi naman siya ganun katigas. Kumbaga katamtaman lang na pwede natin siyang ihulma doon sa ube munggo balls na ginawa natin. Tapos, pinatakan ko ng konting ube flavoring na may colored ube rin. Nasa inyo yan, besties, kung gaano ka-violet ang gusto nyong kalalabasan ng ating mochi balls. Imasa lang ng imasa hanggang sa mag-blend. Tapos, pahingahin natin yung ating dough ng ilang minuto. Ganito po ang natira sa tubig, so hindi rin nagamit lahat. So, hayan, ready na. Ngayon, magfo-form naman tayo ng small balls uli. So, gaya ng dati, i-oil natin yung ating mga kamay, tapos hulma uli ng 1 tablespoon at gagawa ng balls, then ipa-flatten natin para ipapalaman natin yung ube munggo filling natin. Nakikita nyo po, madali lang siyang ihulma kasi katamtaman lang ang lambot ng ating dough. Ayan. Besties, bale nakagawa ako ng total na 16 balls dito sa ating recipe. Ngayon, pakuluan na natin sila. So, katamtaman lamang ng dami ng tubig. Kailangan magbo-boil na yung water bago natin ilalagay yung ating mga mochi balls. So, sa una, nasa ilalim pa lang sila. Malalaman nyo pagluto na kapag nag-float na sila sa taas ng tubig. So, ibig sabihin nun, ready na sila.
Besties, huwag kalimutan ng mag-subscribe, mag-follow, like at comment po. Ayan besties, luto na yung ating mochi balls kaya gawin na natin yung ating syrup para sa kanila. Yung paglagay ng tubig sa pagdagdag sa gata, nasa inyo po yun. Kung gusto nyong mas malinamnam, pwedeng hindi nyo nalagyan ng tubig. Tapos yung pagtimpla nyo ng sugar, nasa inyo din yun kung gaano karami. Lahat dito walang stress. So nasa inyo kung gaano karami, pwedeng hindi nyo sundin yung gaano katamis yung nilagay ko at ginawa ko dito sa syrup na to. So papakuluin natin, nilagyan ko ng asin pampabalance ng sweetness. At nilagyan natin ng slurry para maging thicker siya bago natin idagdag dun sa ating mochi balls. Hindi naman natin kailangan yung thick na thick. Medyo thicker lang. So, hayan, idadagdag na natin. At pagkatapos nyan, ay ibe-bake natin sila or ibobroil natin sila. Mas maganda kung ibobroil nyo sila kasi konting panahon lang ang gagamitin natin. Siguro few minutes lang hanggang sa maging hayan, brownish na yung top ng ating mochi balls. At ready na to enjoy besties. Sana magugustuhan nyo. Tignan nyo naman, cute na, tasty pa, at tiyak na magugustuhan ng buong pamilya at ng inyong mga kaibigan. So hala, gawa na. Enjoy!